Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ipakikita sa ating ebanghelyo ang pagpapahayag ni Zaccheo na handa niyang bayaran muli sa mas malaking halaga ang kanyang mga binayad. Sa pagkakataong ito, papatunayan niya na anak pa rin siya ni Abraham sapagkat taglay niya ang isang pusong handang magbago upang siya'y muling kalugdan ng Diyos bilang pananalapi ng pinagkakaroon. Simulan po natin ang ating mga pagmumulong sa Dalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagmumulong mga pagbasa, makikita at napapagalan natin ang kadakilaan ng Diyos na namamamas sa kanyang baba at pagmamahal. Sa kaibigan natin mga puso, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat ng bukala sa banal na pagpilihan. Nagsasasay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dahil kami natagaparan mo ng mga kasalanan ng sising Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalutulog sa kanyang Diyos sa mga para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan ng Panginoon Kristo ang ating mga kasalanan. At ibayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
namin ito. Ang namin makapangyarihan, ang pagkikulay ayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibibigay sa iyong mga ninang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong pinalulugan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsimupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, binibigyan ng Diyos ng panahon ang lahat ng tao para makapagsisi ng kanilang mga kasalanan dahil hangad niya ang ating kaligtasan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang ang buting na buhangin. Naging halos makatitwas ng timbangan para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman. Ngunit mahabagin ka sa bawat pinapal. Pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang pinaama sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay hindi mo pa sila nilikha. Walang anumang bagay na manatili kang hindi mo kalooban at walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mo manatili ang bawat nilikha sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mo walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mo ipinutuwid ang mga nagkakasala. Ipinaalala at pinabalaanan mo sila sa kanilang mga ginagawa upang iwalalan nila ang kanilang masamang pamumuhay sa iyo. Sila mananalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tubunan. Diyos ko aking hari, pupurihin kitang palagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at ng hari ay aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, patasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay pusos ng pag-ibig at itus ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi tumutupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o puon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at babalitang ang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaalis niya sa pagkagupili. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa ikalawang pagbasa, habang hinihintay natin ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo, pagtuunan nawa natin ng pansin ang mga gawaing mabuti para sa kapwa.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos, na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo, at ipagkaloob nawa niya sa inyo, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng mabuti ninyong hangarin, at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ay binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng publikano at nagngangalang Sakeo, at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapanggap, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dating iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuan, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat napanito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin naman natin yung mga kapatid natin ng magandang umaga. Kaya nabigyan natin sila ng bonggang-bongga, no? Kumusta na po kayo?
Nako, 3 linggo ko kayo hindi nakasama, no? 3 linggo tayo hindi nagkita. Nagpunta po kasi ako sa Holy Land. Dahil yung kasama ko lang pare, hindi ako. Ako yung naiwan, kaya ako yung bantay. Parang aso bantay, no? Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, natunghayan po natin ang kadakilaan ng Diyos. Tunay na tunay, ang Diyos ay dakila. Amen? At namamalas natin ang kadakilaan ng Diyos sa maraming pagkakataon at sa maraming bagay. Nakita natin, di ba, yung mga nature lovers dyan, no? Kapag pumunta kayo sa magagandang tanawin, namamangha kayo, di ba? At pag nakita niyo magandang tanawin, sasabihin natin, napakaganda at napakadakila ng gumawa ng tanawin ito. Di ba? Hindi na natin nakikita yung ganda ng tanawin, kundi nakikita rin natin yung kadakilaan nung lumikha ng tanawin. Di ba? Namamangha tayo at kinikilala natin ang kadakilaan ng lumikha. At alam naman natin, ang lumikha ay walang iba, kundi ang Diyos. Tunay na tunay, ang Diyos ay dakila. Pero mga kapatid, hindi lang nahahayag at nabubunyag ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang mga nilikha, kundi ang kadakilaan ng Diyos ay nahahayag din sa kanyang habag, sa kanyang pagpapatawad at sa kanyang awa para sa ating lahat. Doon natin namamalas personal yung kadakilaan ng Diyos. Alam po ninyo, ito ang maganda sa pagkadakila ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos, meron siyang kakayahang makita kahit ang pinaka maliliit na bagay. Ang kadakilaan ng Diyos, kaya niyang makita kahit tayong mga makasalanan. No, ito po yung pagkakaiba ng kadakilaan ng Diyos at sa kadakilaan ng tao. May ibang mga tao kapag ang buhay nila ay nagiging dakila, hindi na nila nakikilala ang iba. Diba? May iba sa atin, nagkaroon lang ng pera, hindi nakakilala ang kanyang mga kamag-anak, hindi nakakilala ang ibang mga tao. Diba? Dumakila na yung kanyang buhay, naging tanyag lang, nakalimot na sa iba. Pero ang Diyos hindi ganyan. Sa kanyang kadakilaan, kailanman hindi tayo nalilimutan, kundi tayo ay pinapahalagan. Lalo tigit tayo na mga makasalanan. Yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Anong sinasabi doon? Kung baga, sabi ng inihanin tulad, tayo mga tao sa isang butil ng buhangin na nilagay sa isang timbangan. Naranasan niyo na ba yun? Kumuha kayo isang butil ng buhangin, tapos ilagay niyo sa timbangan, tapos tingnan niyo yung timbangan. May nagbago ba? Wala. Gumana ba yung timbangan? Wala. Kung baga, tayo daw ay para isang butil ng buhangin na ilagay sa timbangan, hindi man lang gumalaw yung timbangan. Sa madalis para bang ipinapahayag doon, tayo ay walang kabuluhan kung tutusin. At inalin ko lang doon na tayo ay para bagang isang hamog. No? Mukha ba kayong hamog? Mga batang hamog, may gano'n, ano? Mga nahamugan, ang bulbulan. No? Tayo daw ay tila isang hamog. No? Sa lupa, nakatapakan, at walang talaga. Pero mga kapatid, sa paningin ng Diyos, hindi ganon. Dahil siya ay dakila, tayo ay kanyang pinikilala at nakikilala. Amen? At yun po yung pinapahayag ng ating Ebanghelyo ngayon patungkol sa kwento ni Zaccheo. Sino ba si Zaccheo? Una tingnan natin, ipinaliwanag sa Ebanghelyo, ipinakilala sa Ebanghelyo, si Zaccheo ay isang napaka-tanda. Laki ng pakilin nyo. Huwag po kayong tumingin sa akin, ha? Hindi po ako yun. Membro lang ako ng Zaccheo community, no? At marami po tayo dito. Huwag tayo magmalinis, no? Pero tingnan natin, hindi lang siya panda, kundi napaka-panda. Gusto kaya ako doon for sure, no? Kasi ako pandak lang, siya napaka-pandak, no? At least, siguro mga ganyan. Pwede nyo yun. Di ba? Napaka-pandak, napaka-ligit yung sinasabi doon sa ating unang pagbasa, parang buhangin napaka-ligit, walang kwenta, walang saysay. Pero nakita siya ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba?
pinuno ng mga publikano. Sino po sa inyo nakakaalam ng publikano? Ano ba yung publikano? Alam po ninyo yan? Siguro, ano yung publikano? Alam mo yung tita, publikano? Alam mo ito yung ibig sabihin ng publikano? Alam mo yun ay? Sino po nakakaalam? May premyo. Promise. Ano ba yung publikano? Sino nakakaalam bibigyan ko ng premyo? Tita, alam mo yung publikano? Hindi mo po alam. Ikaw po alam mo ko? Ano ba yung mga bagay hindi mo alam? Pag-usapan po natin. Kayo po, tita, alam niyo yung publikana? Kayo po, tita? Hindi? No? Sayang, may premyo pa naman ako. Ano yung premyo? Libreng-libing. Libreng-libing. Bimisahan ko kayo. Kaya lang dapat yung libreng-libing makay nyo within 24 hours. No? Sa madalas dapat makatay kayo ngayong araw na ito. No? Para may libreng misa kayo. No? Pag sinabi yung publikano, mga kapatid, sila po yung mga maniningil ng buwis. Okay, di ba? Yung mga tax collectors ngayon, yung mga BIR, yan. Sila yun, mga publikano. Tax collectors. At alam mo ba ninyo, sa kasaysayan ng sa Israel, ang mga publikano po ay tinuturing ng mga makasalanan. Nang dipon, kasi talaga, kapag sinabing publikano, makasalanan yan. At ninaliwan ng mga tao yan dahil sila ay mga public sinners. Bakit sila naging public sinners? Una sa lahat, sila ay public sinners dahil sila ay mga publikano. Naniningil sila ng buwis at sa paniningil nila ng buwis, hindi lang sila basta-basta naniningil. Pinapatungan pa nila yung buwis na kanilang sinisingil. Mga kurakot sila. O hanggang ngayon naman, yung mga naniningil ng buwis, marami yan, kurakot pa din. May history lang, may history. Pinapatungan. Pangalawa, sila ay mga makasalanan na tinuturing ng lipod na sapagkat sila ay mga taksil. Sabihin mo nga, taksil. Sabihin sa katabi mo, wag kang taksil. Naranasan niya mag-taksil. Bakit sila taksil? Kasi sila ay mga Hudyo. At ang ginagawa nilang paniningin ng buwis, yung sinisingin nila buwis sa mga Hudyo, nakapwa nila, ang mga ito ay binibigay nila sa Romano. Hindi sa mga kababayan. Ang naging ginagawa ng mga buwis na sinisingin nila, hindi yung kapwa nila mga Hudyo, kundi yung mga Romano na nanakot sa kanila. Kaya para sa mga ibang Hudyo, ang mga publikano ay mga taksil. Kaya ang tingin sa kanila ay makasalanan. Kung ang publikano ay makasalanan, tingnan natin si Zaccheo. Hindi lang siya simpleng publikano, siya ay pinuno ng mga publikano. Oh, kung nagtingin ng mga tao sa publikano yung makasalanan, paano pa si Zaccheo? Siya na ang isa sa pinaka makasalanang tao sa paningin ng mga Hudyo kasi pinuno siya. Magtakin niyo? Pinuno ng publikano. Diba? Pero tingnan natin si Zaccheo, yung kanyang kagandahang loob, sa paano pumawala. Anong nalaman niya na si Jesus ay daraan sa Jericho? So, anong gusto niya mangyari? Gusto niya makita si Jesus, gusto niya makita at makilala si Jesus. Tingnan natin siya. Sa kabila na kanyang pagiging makasalanan, tingin sa kanya ng lipunan ay makasalanan, sa puso niya alam niya na siya ay makasalanan, pero alam din niya sa puso niya na naghahanap siya makita at makilala si Jesus. Kaya nung makalitaan niya na si Jesus ay dadaan sa Jericho, anong ginawa niya? Nagmamadali siya, gusto niya makita si Jesus, pero hindi niya makita kasi napakaraming tao. Siguro gumagulugod siya doon. Hindi niya makita, pero tingnan natin, dahil yung puso niya ay lapis na nagnanais na makita si Jesus, gumawa siya ng paraan para makita si Jesus. Anong ginawa niya? Umakyat siya sa puno ng sikomoro. O di ba napakatalino? Ewan ko lang kung paano siya umakyat doon. Gusto niyo i-demonstrate ko. Diba? Tingnan natin sa Zaccheo. Siya ay makasalanan. Pero sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, hinagad niya pa rin makita si Jesus. Kayo ba? Kapag nagkasala kayo, anong ginagawa ninyo? Hinahangad ba ninyo makita
sabihin na, Panginoon, hubad po kasi kami. Bakit kayo yung hubad? Siguro kinain niyo yung ano doon, ano? Di ba? Ganun tayo kapag nagkakasala. Nagtatalo tayo. Lumalayo tayo sa Diyos. Di ba? Tingnan na lang ninyo. Dahil alam natin makasalanan tayo, minsan sinasabi natin, ayaw ko na magsimba kasi makasalanan naman ako eh. Di ba kung minsan gano'n tayo, ayaw ko magsimba, makasalanan ako, baka masunog ako sa simbahan. Di ba? Meron na po ba kayo nakita ang makasalanan na nagsimba, na nagsunod sa simbahan? Wala pa. Kasi kung meron kayo nakita makasalanan na nagsimba, na nagsunod sa simbahan, at ang unang nasusunod dapat ay si Father. Dahil makasalanan din ako katulad ninyo, di ba? At baka higit pa yung kasalanan ko sa inyo. Higit pa ako makasalanan kaysa sa inyo. Kaya kung meron masusunod na nasa loob ng simbahan, si Father yun. Sasabihin natin, Father, nagsunod ka na, tingnan mo, aglit-ilit mo na. Diba? Ulit ka na, Father eh. Kung meron nasusunod sa simbahan, si Father at inyo yun. Diba? Kasi lahat tayo makasalanan. Di po ba? Sino sa inyo dito hindi pa nagkasala, taas ang kamay, papapatay ko. Lahat tayo makasalanan. At sana po tularan natin si Zaccheo. Sa kanyang pagiging makasalanan, hinalan niya pa rin makita ang ating Panginoong Kristo. Huwag nating isipin, kasi kung minsan sinasabi natin, makasalanan ako, baka hindi na ako kilala ng Diyos. May mga ganong tao kilala na ba ako ng Diyos, makasalanan ako? Kung ano man, kilala ka niya. Kilala ka niya hindi lang dahil sa pagiging makasalanan mo. Kilala ka niya sapagkat mahal ka niya. Amen? Tingnan po niyo si Zaccheo. Ang halad niya ay makita si Jesus at makilala si Jesus. Nung makita sa punang sikumoro at si Kristo yung dumaan. Ito yung unang pagkakataon na makikita ni Zaccheo si Jesus. At ito rin yung unang pagkakataon na makikita ni Jesus si Zaccheo. Pero nung nakita ni Jesus si Zaccheo, ano sabi niya? Zaccheo, bumaba ka dyan at tutuloy ako sa bahay mo. Tingnan niyo, makasalanan si Zaccheo, pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Kundi sa pagiging makasalanan niya, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, tinawag siya ni Jesus sa kanyang pangalan. Ganyan ang Diyos. Hindi tayo nalilimutan. Bakit? Kahit tayo makasalanan. Bakit? Kasi dakila siya. Diba? Doon natin nakikita na pumalas yung kanyang kadakilaan. Na sa pagiging makasalanan mo, kung titingnan nga natin, kahit wala tayong kasalanan, tayo abala sa paningin ng Panginoon. Paano pa kaya kung tayo nagkasala, napaka-abala natin sa paningin ng Panginoon. Pero kahit na tayo napaka-abala sa paningin ng Panginoon, dahil tayo makasalanan, pero dakilang Diyos, kaya gayon pa man, nakikilala niya tayo at tawagin niya tayo sa ating pangalan. At ang pagtawag niya Jesus sa ating pangalan ay imbitasyon niya sa atin na siya ay tutuloy sa ating buhay. At sa kanyang pagtuloy sa buhay natin, ano gagawin niya? Magdulot siya ng pagbabago sa buhay natin. Katulad ng nangyari kay Zaccheo. Nakita natin kung paano si Zaccheo ay tunay na binago ng pag-ibig ng Diyos. Nakita natin si Zaccheo kung paano binago ng kadakilaan ng Diyos. Anong sabi ni Zaccheo? Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking kayamanan sa mga dukha. At kung meron po akong nadaya, ibibigay ko ang ika-4 na bahagi ng aking kayamanan sa kanila. Ito po ay tanda ng pagbabago ni Zaccheo. Sapagkat tunay sa buhay ni Zaccheo, nakatago niya ang Diyos. Yung kanyang paghahangad na makita ang Diyos, yung kanyang paghahangad na makilala ang Diyos, nagkaroon ng kaganapan. Sapagkat yung puso niyang makasalanan, nakatagpo ang puso ng Diyos na puno ng pagmamahal, na puno ng awa, na puno ng kadakilaan para sa Kanya. Dalawang puso nagtatagpo, pusong makasalanan at pusong nagmamahal. Binago ng puso ng pagmamahal ang pusong makasalanan ni Zaccheo. Mga kapatid, ang dami-daming tao na gustong makakita kay Jesus. Ang dami-daming tao na gustong makatagpo ang Panginoon. Sino po sa inyo ang gusto makatagpo ang Panginoon? Taas ang kamay. Ayan. Gusto niyo na makatagpo ang Panginoon? Gawin na natin ang paraan.
Total, katatapos lang ng pestang patay, pwede naman. Kanina, no, pag-akit ko kanina dito, yung dalawang lalaki doon, sila dito, nakapanaw sa kanilang lupain, no? Sinasabi nila sa isa't isa, saan kaya din yung libingan natin? Mga kapatid, nung panahon na si Kristo ay dumaan sa Jericho, napakaraming tao ang gustong makita si Jesus. Pero isang tao lang ang tunay na nakatagpo kay Jesus. Sino ito? Si Zaccheo. Bakit? Kasi ang tunay na pakikipagtagpo sa Jesus ay makikita sa pamagitan ng pagbabago sa kanyang buhay. Minsan tinatanong natin, paano pa talaga natin makakatagpo ang Diyos? Diba? Paano ba natin tunay na makakatagpo ang Diyos? Sa Ebanghelyo, yun yung pinamala sa atin. Nakatagpo natin ang Diyos kung tayo ay nagkakaroon ng unti-unting pagbabago sa buhay natin. Maraming mga tao ang nagsisimba. Maraming mga tao ang nagdarasal. Pero sa amin na mga tao nagsisimba, iilan lang dyan ang tunay na nakatagpo sa Jesus. Iilan lang sa kanila ang tunay na tumanggap kay Jesus. Kasi ang tunay na pagkatagpo kay Jesus at ang tunay na pagkatanggap kay Jesus, pagkatapos ng banal na misa, nararamdaman mo sa puso mo na meron ka gustong baguhin sa buhay mo. Kasi yun ang epekto ng pakikipagpo kay Jesus. Na sabay tayo ay haharap sa Diyos. Sa panalangin, sa pagsisimba, palagi siya nagdudulot ng pagbabago sa buhay natin. Kaya mamaya, kung pagkatapos ng banal na misang ito, parang walang nangyari lang sa iyo, tanungin mo sa sarili mo, nakatagpo ko ba talaga ang Diyos? Baka kasi katulad lang tayo ng iba na mahilig mag-take ng picture. Ha? Alam niyo, uso-uso ngayon yung picture-picture, di ba? Kaya may cellphone talaga nagpapagalingan sila, no? Sa paggawa ng cellphone na may pinakamagandang camera. Di ba? Para mas maganda yung kuha. No? Naalala ko nung pumunta si Pope Francis sa Pilipinas, di ba? Naming tao pupunta sa lahat ng kanyang pupuntahan, ando doon ng mga tao nagdadagsaan. Di ba? At sa dami ng mga tao yan, bawat tao may daladalang cellphone na may camera. Di ba? Gusto nila lahat sila makakuha ng picture ni Pope Francis. Ang tanong, sa lahat ng mga tao nakakuha ng picture ni Pope Francis, ilan kaya sa kanila doon ang tunay na nakakapture sa presensya ni Pope Francis sa kanilang puso? Katulad ni Zaccheo at ng mga tao nung dumaan si Jesus. Parang si Zaccheo lang ang nakakapture ng presensya ni Jesus. Kasi nakita ninyo sa Ebanghelyo, ang sabi doon, nung makita nila na si Jesus ay nakikituloy kay Zaccheo, anong sabi ng lahat na nakakita? Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Hindi nila tunay na nakita si Jesus. Tanging si Zaccheo lang. Sapag kay Zaccheo nagkaroon ng tunay na pagbabago. Mga kapatid, gawa sa banal na misa nito, lahat po tayo ngayon na nagsimba ngayon ay makatagpo ang ating Panginoong Jesucristo sa banal na misa at sa banal na komunyon na ating tatanggapin. Pakikitagpo kay Jesus na siyang magdudulot ng malalim na pagbabago sa ating buhay. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libid, nanaot sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat
sa langit. Nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na kapitong natin ng Ama at mag-iinagin niya si pagkakait ang tulong na kailangan natin. Tulong tayo sa Kanya at sa Biblia. Ama, may ginawa ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, maging mukha nawa sila ng awa at pag-ibig ng Diyos, lalong-lalo na sa sakramento ng kumpisal, manalangin tayo. Para sa mga nakalilimot sa kanilang buhay panalangin, manatili nawa silang bukas sa Espiritu ng Diyos at matutong manalangin ng may kababaang loob at taos sa puso. Manalangin tayo. Para sa aming lahat, maibahagi nawa namin sa mga naghihirap at nagdurusa ang katarungan, pag-aani ng kanilang pasanin, at ibalik ang kanilang dangal. Manalangin tayo. Para sa kabataan, makasumpong nawa sila ng lakas ng loob at pag-asa kay Kristo sa pamamagitan ng suporta ng kanilang mga magulang at mga kaibigan. Manalangin tayo. Para sa mga namayapa na, tuluyan nawa nilang makapiling ang Diyos nating mapagpatawad. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang bar exam ni Rachel Macalino, Clarice Akad, Margaret Calianta, Christine Celino, Bemarena Uy, Robbie Albarracin, DJ Bakiran, Mav Abata, Laura Alfiler, Andrea Fuentes, Jillian Baca, Lorelai Santos, 4E2019 at 1E2014. At para sa special na intensyon ng Remis Garden at Bottom Garden, manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pagsaliling kahimikan. Manalangin tayo. Lagi ng pakikinggan ng ating mga panalangin. Matutunan kami mas lalo ng buhay at paglingkuran sa pamagitan ng aming kapwa. Pinili namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating mag-aalay ng ating mga handog sa gaman ng Panginoon. We have received
Mangyari sa mga kapatid ng pagkakaroon ng Panginoon, ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang tanan. Kung naninig ka ang paghahain nito ay maging ganun sa iwa at maging ganun na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo at para sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas ng Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Panalangin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtutos niya sa amin, ang kasalanan at kamalaya aming pasanin ay biniligat niya upang kami palayain at maitagpok sa iyong lumingin. Siya ang nagtanghal sa aming bilang bibigyan niya, payang haring lingkod sa iyong pamahalan. Mula sa kabilang kami iyong tinawag, upang makasapit sa iyong iwala, bilang iyong ang magtutulong maglahan na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalalian, kami nagtutuloy sa iyo kadakilaan. Magsilunod po ang lahat. Panginoon Diyos, Panginoon ng pagkakaroon, kaya sa pamagitan ng Espiritu, lumuluban ng mga kaloob nito, upang para sa amin, maging katawan ng Diyos ng aming Panginoong Yesu Cristo. Kami nagdating sa kusang loob ng maging mundo, tinawakan ng mga aming pinahiti. Pinasalamatan ko niyo. Pinagatipan ng ngayon, pinibot sa kanyang mga ragala at sinabi, tagapin mo na lahat ito at namin, ito ang aking katawan, na Lord para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang hapunin, hinawakan niya ang kalis. Pagkat niyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga ragala at sinabi, tagapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang lumitipan. Ang aking dugo ng dugulos, para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad mo na kasalanan. Gawin ito sa pagkalala sa akin. Ipagmulatin ang misteryo ng pananampalataya.
ang pinapay na binibigyan buhay at ang alis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang dapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kung sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Bispo ng kanyang kabanaan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin nahin-nahin na may pag-asang sila muling magbuhay. Ganyan na lahat ng mga tumalo. Kaawaan mo sila at patulungin sa iyong kalulugan. Kaawaan mo pag-ibumatin kayong lahat na nakasama sa buhay na walang makas. Kaya sana nabalawalan ng ilang ng Diyos si San Jose na naging kabilang ng puso. Kaya sana ng mga pastor, si Santiago at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa bayan ng kalulugan sa iyo. May pagdulong naman ang pagtutuloy sa ikaralan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa kanila, ang lahat ng pangalan pagpuli sa iyo, Diyos sa mga kapangilihan, kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Sa pag-ibig ng mga napagagaling ng ubos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, yung pagawin natin ng lakas doon. Hinihingi namin kabila sa lahat ng sama, pagkalaban kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pininandikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang bibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalabag mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa inyo. At sumayin. Magbigay
tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluri po ako. Ito ang pagbawa ng Diyos. Ito ang nag-aamin sa mga kasalanan sa liputan. Mapapalagunaanaan niya sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Ang aming pagmahal, magkaroon naman ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagtitinamang upang sa aming pagsusalo, maghihanda kami tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa banal na misang ito, sa mga nag-aaral. Maraming salamat po sa inyo, lalo higit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Magsundo kayo ng maraming dawal ang pagbabasbas. Panginoon, patuloy mong bigapin ng iyong bayan. Gabayan sila sa pagbabagong loob nang sa ganyo ay makasunod sila sa iyong buong pag-ibig at katapatan. Inanimog namin ito sa pamagitan ng Kristo ang awa ng Panginoon. Amen. Mapapalain ko ng lahat ng makapangyarihang Diyos sa Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ito sa ating balabisa, humay kayo tagay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.